Okay mga ka-trigger, it's me again, ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Okay, yung mga bago pa sa aking YouTube channel na nagtatanong at gusto magpagawa ng kanilang mga firearms, kunin ang aking serbisyo. Ako po ay wala sa Pilipinas. Lagi ko po sinasabi na ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range, bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na dito sa aming kumpanyang Mayadin Shooting Range. Okay, at bago ako bumati at magpasalamat sa inyo ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan, problema ni Alex Rosario. Ang sabi niya, Sir, good afternoon. Pag ang baril ay pumapalya na, anong pyesa ang dapat palitan? Pumapalya, ibig sabihin siguro nito ay misfire. Minsan pumuputok, minsan hindi. So, wala siyang sinabi kung anong baril, kung anong model, kung anong barrel, kung anong caliber, wala siya sinabi kasi dito siya nagtanong nasisira ba ang baril pag laging kinakasa at kinakalabit. So wala siya. So pipilitin natin niyang sagutin at bigyan ng linaw. Okay, at bago ko sagutin yan ay gusto ko lang muna pasalamatan ang ating mga subscribers na umabot na tayo ng 34,400 plus na mga subscribers. Maraming salamat sa mga ganda ninyong comment at patuloy na tayong dumadami. Paki-like and share lang, paki-thumbs up yung ating mga videos, paki-share para mas lalo pa dumami ang ating mga subscribers na namumroblema sa mga kanilang mga baril. Okay, at maraming salamat sa mga silent viewers, sa mga hindi nag-i-skip ng ads sapagkat malaking tulong yan sa ating mga beneficiaries. Tayo po ay isang charity vlogger. Naisipan ko na gumawa ng YouTube para naman may tulong doon sa ating 6 na estudyante na mga anak ng mga single parent na tinutulungan natin sa pag-aaral. At pasalamatan ko lang yung mga nagpapadala sa atin ng tulong. Si Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, yan na si Architect Arnela Salvador na kaibigan ko dito sa Kuwait, at si Jubil Platon, si Boy Umay na mga supporters natin. Okay, at yung nagtatanong ng ating GCash number, GC Alfonso Official. Okay, ito na yung ating number. Didikit ko na lang dito. Yan, ating GCash. Pwede kayo magpadala dyan. At yung mga nagpadala na hindi nagpakilala, please magpakilala kayo para mapasalamatan ko rin kayo. Okay, yan. At so, ang problema ay misfire. Minsan pumuputok, minsan hindi. Yan ang problema ni Alex Rosario. Ang problema, hindi naman niya sinabi kung anong baril niya, kung striker ba yan o ano. Pero sasagutin ko na rin lahat yan. So, kung ang baril ninyo ay yung may hammer, okay, ay ang una ninyong titingnan dyan ay firing pin. Minsan kasi yung firing pin putol na sa loob. Putol na sa loob, magkagano na, kaya nagmi-misfire minsan. Hindi ninyo alam. So, bubuksan na, titingnan ninyo yung yung firing pin. Okay. Titingnan ninyo yung firing pin kung maayos ba ang kondisyon. Okay. Pag kayo magtatanggal ba, harangan ninyo ang daliri pagkat yan ay may firing pin spring. So, titingnan agad ninyo ang kondisyon ng inyong firing pin. Titingnan ninyo kung ito hindi putol. Titingnan ninyo rin kung ito ay medyo, yung dulo medyo na flat na. Ibig sabihin yan, umiksi na. Okay, medyo napupudpud rin ito. Pag ito ay yung medyo flat na, wala na, hindi na rounded. Ito ay, ito rounded pa ito. So, ito titingnan ninyo kung kung okay bang kondisyon. At titingnan din ninyo ito. At ito, minsan, ito ay nagiging mushroom na. Yung tinamaan ng hammer ay nagkamiro ng parang mushroom. Tingnan nyo ito. Mas maganda ito. Tingnan nyo. Yan. Rounded pa rin yung dulo. Yung dulo nun. Okay. Yun ang titingnan ninyo. At kung okay naman yan, ay tingnan ninyo kung
tanggalin ninyo ang mainspring. Ang mainspring minsan napuputol na rin yan. Pag yan ay naputol, yan ay nag-overlap, umiiksi yan. Okay, pag yan ay putol na, ay kinakailangan na ninyong palitan yan. Okay, at yung mga 1911, ang ipalit ninyo ay 23 pounds. Kasi may 23 pounds to 18 pounds yan. Like ko sinasabi, yung 23 pounds pang kahit anong primer yan, hard and soft primer, okay yan. So yung mga 17, 18 pounds pang mga soft primer lang yan. Like ko sinasabi yan. Okay, at kung putol ng inyong recoil spring at wala kayong yung mainspring at wala kayong pamalit, merong remedyo dyan kung paano natin gagawin yan. Panoorin ninyo yung videos ko. Kung sakali na wala pa kayong pampalit, emergency, may magagawang paraan dyan. So, panoorin ninyo. Hindi ko na ituturo dito dahil haba yung ating ano. Yan ang mga titingnan ninyo at papalitan ninyo sa mga pistol. Okay. Sa mga revolver, ganun din. Tingnan din ninyo yung mainspring. At saka yung mga mainspring at saka yung firing pin, titingnan din ninyo. Okay, may mga videos na rin naman tayo niyan, papanoorin na lamang ninyo. Ngayon, pagdating naman sa mga striker, kamukha ng Glock ito. Striker yan, walang hammer yan. Ito, titingnan ninyo kung ito kasi yung ano niyan eh. Ito yung striker niya. Yan o. Sumasabit yan doon sa kanyang disconnector. So, titingnan din ninyo yan kung yan ba ay okay pa rin. Okay. So, tingnan din natin yung kanyang spring. Yan. Ito naman yung spring ng mga ito. Minsan ito ay napuputol din ang spring niya. At titingnan din ninyo yung dulo kung napudpud na o naputol na. Minsan napuputol ito, malimit napuputol sa mga may striker. At itong spring nito, ito'y napuputol din ito. So, hindi natin nakikita yan sa loob, putol na pala. So, ayan. Yan lang ang mga dahil hindi naman specified yung tanong niya kung anong baril. Kaya, ito lang masasagot ko. At kung sa mga revolver, meron din tayong sagot dyan. May video sa tayo kung paano palakasin ang mga mini spring ng mga revolver. So, ito lang yung masasagot natin. Sana may natutunan din kayo. Okay, kung sinabi niya kung anong baril yung ay di ma-explain natin ng maayos. Pero so far, ito lang yung mga mainspring at firing pin ang inyong titingnan. Okay. Unang-una, kondisyon ng firing pin. Okay. Minsan din tingnan din ninyo ang firing pin spring. Minsan pag ito ay luma na, ay bumabara, so hindi na, minsan umi-stack ang pin, hindi na bumabalik ng maayos. Okay, so ayan, tingnan ninyo. At of course, linisan din ninyo yung butas na yon. Baka yan ay may mga carbon na at nag-i-stack na. Pag may carbon na yan, pag pinalo ng hammer, so hindi masyadong makalaro ang inyong firing pin na kumbaga mahina na, nakokontrol na yung lakas ng palo ng hammer, nakokontrol na. Dahil pag sobrang dumi na dyan, may mga carbon na, lilinisin ninyo yan. O, gamitan lamang ninyo yan ng Johnson buds at maliit na alambre. Lilinisin ninyo yan parang tinga. Baka may tutuli na. Ayan o, malinis pa naman to. So ayan, yan lang ang may advice ko sa inyo at masasagot ko sa inyo. Sana may natutunan din kayo. At please kung kayo ay magtatanong, ay specify ninyo kung ano yung baril para specify din yung ating sagot. Okay. Lahat ng tanong, pipilitin natin na masagot yan kahit paulit-ulit. Ay pinangako ko naman na sasagutin ko ang inyong mga tanong. So maghintay lang kayo doon sa inyong mga tanong dahil isang beses lang ako mag-upload ng video sa isang araw dahil sobrang naman tayong busy.
At kung yung mga tanong ninyo nung mga nakaraan ay sa tingin ninyo hindi nasagot, itanong uli ninyo, baka nakalimutan ko sagutin para nabigyan natin ng linaw. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, na gunsmith din naman. Mag-iwan sa inyo ng God bless us all, and thank you very much.